Bago bumalik si Kawhi sa lineup ng Clippers, meron silang 19-15 record. Nakasama pa rin sila noon sa top 8 ng West. Since bumalik si Kawhi, nasa 2-2 record naman sila, kasama na dito yung isang beses na hindi siya naglaro. Nasa average ngayon ng 8 points, 3 rebounds, 1 assist, 32 and 38% si Kawhi. Dahil naman ang Clippers nananalo kahit walang Kawhi nung early part ng season, dahil na rin merong Norman Powell at James Harden, hindi minamadali ng Clippers or mismong si Kawhi na alisin yung kanyang minutes restriction. Nasa 20 minutes per game pa lang siya ngayon. Ang Clippers nasa top 6 ng West, meron silang 21-17 record, nasa 44 games pa ang matitira sa kanila. Ang kailangan pa nila makuhang panalo at least 30 games para at least safe sila ng konti. Nasa 1 to 3 games na lang ang pagitan ng number 4 hanggang number 12. Ang sinabi kasi ni Kawhi, hindi niya minamadali na mawala ang kanyang minutes restriction na binabalik niya pa di umano yung kondisyon niya sa laro. Hindi siya kasi nakasama noon sa training camp at preseason games. First time din ni Kawhi makaraan ng ilang buwan na hindi siya sinasama sa injury report. Ang nagiging problema pa sa last 3 season niya, hindi niya natatapos yung playoffs. Kaya iniiba di umano ng Clippers yung approach para sa kanya. Hindi aalisin yung minutes restriction ni Kawhi. Para kasi sa mga player na kakagaling lang sa injury ng 2023 season nung nakabalik siya galing injury or ACL injury, sa first 25 games ng season ng Clippers nakalaro lang siya ng 6 games doon dahil ipinapahinga talaga siya. Kaso pagbalik ulit ni Kawhi after ng ilang games na hindi siya makapaglaro, sinabak agad siya sa 30 minutes per game. Nakapasok naman sila sa playoffs kaso game 2 pa lang ng series versus dito sa Phoenix Suns na injured na si Kawhi at hindi niya na natapos yung series. Kaya ang sinabi ni Kawhi, hindi siya nagmamadali dahil ginawa niya na dati yun na ang naging resulta na bangko pa siya dahil sa injury. So okay na siya ngayon so far na limited minutes. Pero ito kasi wala namang kasing rule sa minutes restriction. Walang nakalagay doon kung anong minuto ba dapat ang laruin ng player kapag naka-restrict siya. So sinasabi yon na made up limits rule para sa mga player. Kalimitang binabanggit yung term na yon dahil sa nangyari na mayroong mga player ang hindi sa malamang dahilan na bigla na lang binabangko ng kanilang mga team at napapagmulta pa. Naging common na ginagamit yun nung time ni Commissioner Adam Silver na. Dahil naglagay pa siya ng participation rule dahil na din sa load management ng player. In short, low-key na load management na hindi palalaruin ng heavy minutes yung player na hindi sisitahin ng liga dahil nga galing sa injury. Kahit pa makapasok ang Clippers sa postseason, hindi naman umaasa yung ibang mga fans na aabot sila ng mas malalim sa playoffs dahil na din kay Kawhi na nai-injured. Pero sa mga teams na kapag nakita nilang merong Kawhi na healthy na papasok ng postseason, mag-iiba doon. Makaka-apekto yun sa pwestuhan ng postseason. Katulad last year, yung Clippers unstoppable pa rin nung si Kawhi hindi gumagamit ng load management. Nakalaro siya ng 68 games, ang pinakamataas niya since 2017. Sa 2023 season naman, nakalaro si Kawhi ng 52 games bago siya ma-injured. Ngayong 2025, meron siyang possible na 47 games na malalaro ngayong season. Kasama na dito yung tatlong nauna. Mas konti ito sa 2023 at 2024. So sa malamang, hindi nasasakit ang tuhod ni Kawhi. Kung hindi pa rin magawa ni Kawhi na makatapos ng isang playoff series kung sakali mang makapasok sila, malamang doon na rin matapos ang karir niya kasi ginawa na ng Clippers yung iba-ibang senaryo na tatagal talaga siya sa isang season.